bakla kami isinilang, bakla rin kami mamamatay. Kayong mga lalaki ang mga duwag, mabuti pa! I think you're blind. Are you deaf? I'd rather die. Crazy na po ako. Akala siguro ng mga tao ay pumapatay. Debate! Magandang umaga po sa inyo, mga marit pare. Magandang umaga sa iyo, pare. Naku, okay na naman tayo. Maring Winnie. Enjoy ka ba sa Cebu? Oo nga. Naku, Kaya, magpasalamat tayo muna. mga kapuso nating Cebuano, Daghang salamat sa sa inyong inyong tanan. We enjoyed ourselves last Mabuhay po kayo. weekend in Cebu. At sa ating mga marit pare, kahit na umaga na, magandang umaga po sa inyo. Nanonood sila ng debate. Abay, Mainit syempre ang ating naman. panahon at ang ating Daming topic. na bisita sa ating booth, ano ha? Naku. Aba, okay na okay. Pero ngayon, mga marit pare, meron tayong mainit na naman na tatalakayan natin. Ito po ang ating debate topic ngayong gabi. Masama ba ang wedding? Naku, anak ng wedding. Okay? Well, dalawang panel natin ngayong gabi. Sino Dito sa nagsasabing masama? nagsasabing masama ang wedding. Ang Akbayan Party List Representative, si Congresswoman Etta Rosales. Yan. Okay. Dito naman sa panig nagsasabing, hindi masama ang wedding ay ang congressman natin from the 2nd District of Caloocan, si Congressman Luis Baby Asistio. At, well, kasama din ho natin isa pong periodista. Kaibigan po natin, naging gobernadora po ng isang probinsya, the province of Isabela. Akalain mo, i-recall na naman nila. Talagang Oh my walang God. tigil yung mga ginagawa nila dyan. Ano ha? Okay. Awardee po siya ng 3rd parangal para sa mararangal. Krusadang Bayan Laban sa Weteng, si Governor Grace Padaca. Okay. Grace, welcome. And nakatapat sa kanya, isa na naman representante, this time from the 2nd District of Sorsogon, si Congressman Joey Solis. Okay, Joey. At kasama ho natin, mga kaibigan, isa pong senior pastor, the Lord's Vineyard Covenant Church. Ang presidente po ng National Reform Association, si Pastor Butch Belhica. Katapat naman ni Butch ay House Deputy, isa na naman representante, House Deputy Minority Floor Leader. Pero head rin siya ng The Loved Flock Catholic Charismatic Ministry, si Congressman Big Bong Crisologo. At Maring Winnie, mayroon tayong importanteng resource person ngayong gabi, no less than the Director, Police Community Relations Group, si General Joel Golchao. Okay. Let's set now the guidelines here before we start. Ano bang ibig sabihin ng masama o mabuti? What are we talking about here? Bakit mo sinasabing Nakakabuti ba o masama? nakakasama? Ano Eta, pinag-uusapan natin? Just a lead Hindi siya argument. nakakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya at ng ating kultura. Ang wedding. Ang weteng. Oo. Oh, baby, Okay. bakit mo naman sinasabing Sinasabing hindi hindi na masama? nakakaunlad o nakakaunlad ba sa... Hindi ko sinasabing hindi masama. Ang sinasabi ko, sa aking paniniwala, may buting idinudulot, subalit ayaw kilalanin. Ang tinitingnan lang yung nakakasama. Yun lang sa tanong natin eh. Ano yun masama. ano yung mabuting idudulot, Congressman? Let's say for example, we in Congress, although we were against it, nilabanan namin yung VAT, increase of VAT. Lahat ng tao rito, magbabayad ng buwis. Miski wala kayong pakialam, magtataas at magbabayad kayong buwis. Samantala kung ililigal natin ang wedding, it is a voluntary taxation. If you want to play wedding, bet on wedding, you pay taxes. If you don't want to bet on wedding, you don't have to. Anong sama nun, Grace? Governor Padaca, anong sama nun? Hindi po gano'n ang pagkakaintindi ng mga karaniwang tao na tumataya eh. Ang pagkakaintindi nila sa mga nanlilinlang sa kanila ay yayaman sila kung tataya sila sa wedding. Kaya hindi na sila nagtatrabaho ng husto dahil meron silang false hope na sila nga ay tatama at gaganda ang kanilang buhay. Ayan. Well, let's hear. Joey first, Let's Joey. hear from Joey. Sa akin, Ganyan nga ba ang nangyayari? nasabi ni Congressman Asistio na per se, may masama, may hindi masama. No?
Sa akin, hindi masama ang weteng kasi napakarami pong empleyado, makaraming tao nakikinabang po sa weteng. Kung kayo sa taga-probinsya, hindi masyado dito sa Metro Manila, libo-libo ang mga tao na nagsisweldo po sa sweating. Kung otherwise, hindi kayang bigyan ng trabaho ng gobyerno. So may benepisyo May ang benepisyo. nangyayari. Kumplituhin lang natin. Okay, Butch. Kaya nga ho, delikado na dahil libo-libo na miyembro ng sindikato. At manghihiram na lang ako sa mga kaisipan ng mga matatandang statesman, katulad ni George Washington. Sabi ni George Washington, ang sugal ay anak ng greed, ng kaswapangan. Kapatid ng kasalanan at ama ng kapilyuhan o katarantaduhan. Ayun, Ngayon, ako, sabi Diyos ko, naman lahat po ni pala Tomas kayo, Jefferson, period sa katarantado. Gambling corrupts our dispositions Okay. and teaches us the habit of hostility against mankind. Okay. Ito naman si Benjamin Franklin, the greatest Butch, statesman. mamaya, dagdag natin yan. Pakinggan muna natin si Bingbong. Ayan, Okay. sinasabi nung ministry niyan. The same, bakit kayo ministry, sinasabi Well, nyo? hindi. Sinasabi kong masama ang weteng, no? But apparently, ilan administration na nagsasabi masama ang weteng, they have tried to stop it. Even this administration cannot stop it. Now, kung hindi natin mahihinto, if the chief executives, the authorities cannot stop it, might as well legalize it at pakanabangan. Ayan. Okay, ngayon, alam nyo mga marit pare, pinag-usapan namin dito, everybody agrees that by itself, gambling is bad. Pero, ang sinasabi, ang sinasabi dito, meron rin good aspects, kaya pag-uusapan natin ang good at saka bad aspects. Tanungin nga natin diretsahan si Baby. Pagka ang wedding ba nilegalize, maganda na. Hindi na masama. Lahat ng sugal, supposed to be per se masama. Oh, pero pag legalize, Pero maganda. pag niligalan na, Aha. hindi na masama. Bakit? Paano yun? Now, sasabihin na it's immoral because gambling is gambling. Pero pag sinabi ng Kongreso, na hindi, we allow you to have a franchise, pwede na. Aha. Oops. Sa aking nakikita, ang lahat ng sugalan dito sa Pilipinas na inuprabahan ng Kongreso, immoral eh. Ang hindi lang immoral, ang weteng. Bakit? Well, I'll give you an example, no? Sabungan. Dati, Sabado at Linggo lang yan, no? Mag-uumpisa sabong ng alas 4 ng hapon, matatapos ng alas 4 ng umaga. So, in other words, yung padre de familia, nandun na sa sabungan. Okay. Maghapon. Magdamag. Yung casino, 24 hours. Nandun na, maraming nakita dyan. Saka dami ng kasino ngayon. Oh, tama. Karerahan, mag-uumpisa ng alas 10, alas 11, matatapos din ng alas 10, alas 11. Anong sumba total nito, tapos Baby? ang In wedding, other words, naku, eto na. imbis na doon sila sa kanilang pamilya, nandun sa sugalan. Pag wedding, nasa While kami. ang weten, si Mang Juan nagsasaka sa bukid. Darating yung kobrador, Mang Juan, tataya ba kayo? O, napanaginipan ko. O, ahas. Kaya tataya yun, taya mo ako ng piso sa 8, ay pompyang mo sa 8. Pagkatapos nun, alis na yung kobrador, yung magsasaka, tuloy ang kanyang pagsaka. Kita nyo na yan. Sinasabi. Masama doon. Ano? Parang nga namang walang masama kasi Parang wala. patuloy siya sa trabaho niya, di ba? Hindi siya magdamag na nagpupuyat dun sa ibang In other words, lugar. compared to other forms of compared to gambling, other forms May home of service, gambling, oh. May home service. Oh my Pero God. problema natin dito siguro, baby, di ba? Yung wedding kasi, para yung mafia. Si wedding lord, parang godfather. No, kontrolado nila, kaya nilang makontrol ang politika, ang kultura, ang ekonomiya, ang papatakbo ng isang probinsya. ano naman ang sagot dyan? Okay, Joey naman. Okay, sige, Baby. Punto ko yun, no? Yan ang sama ng weteng, kung illegal. Pero kung magiging legal, hindi na makakapasok yung sindikato. Pero ang problema rin natin, pwede ko lang ba sagutin yun? Kaya ho illegal dahil masama. Baliktad ho yung premise nyo. Pero pag inaprobahan namin sa Kongreso, Legal na. illegal na. Hindi na masama. Illegal na yan. Immoral naman ang ginawa nyo. Immoral ang ginawa nyo. Bakit? Kaya nga, rin yung Sandali mo na, sandali casino. lang. Hindi, ganito kasi, lumalayo tayo eh. Wait. Okay. Values ang pinag-uusapan dito, yung values ng sugal. Ang wedding, hindi ka nga umaalis sa trabaho mo. Physically, walang nangyayari sa'yo dahil tumaya ka lang. Pero yung kaisipan mo, binubulok niyan, yung damdamin mo, wealth
without work, without character, is disastrous. Ayun. Okay, Joey naman. Sasabi ko tungkol sa I would like to react na sinabi ni beautiful governor. Grace. Beautiful governor of Grace pala. Isabela na hindi raw nagtatrabaho na kasi waiting na lang inatupag. Hindi po totoo yan. Kasaya rin sinabi ni Congressman Asisio na hindi na sasagabal ng wala na silang pantaya kung hindi sila magtrabaho. Ang punto ko dito, dahil hindi po legal ngayon kung kanino-kanino lang napupunta. Pero the industry is about 30 billion, sabi ng Monsignor, sabi ni pare, even more than the PAGCOR. Kung immoral ang pag-usapan natin, di lahat na, sa Pilipinas talaga, kung yan pananaw natin lahat, yan. Pero bigyan ko kayo ng example ng mga matatanda, nung araw ho, military ako. Nanghuhuli akong waiting. Ang nagagalit sa akin, yung matatanda. Sabi niya, bakit hinuhuli mo? Including my mother. Sabi niya, bakit yung mga milyonaryo nakakapag-casino? Eh, kami, counting diversion namin, barya-barya, ba't hinuhuli nyo? Ano ang sagot doon? Ano ang sagot doon? Kasi parang ang sinasabi nila, yung weteng, gambling para sa mga mahihirap. So, may class difference. So, dapat payagan kasi yung casino pinapayagan. Ang problema, yung sinasabi natin, hindi ba? Pagka hawak mo, ikaw si weteng lord, hawak mo yung police, hawak mo yung mayor, hawak mo yung governor. Teka na, we're going around in circles, Eta. But isn't that because you have a wetting lord only because It is illegal? Oh, but if it becomes illegal, But wala na that's, yung wetting lord. Hindi. Baka magkaroon ka ng legal gambling lord. Mas malalim yan eh, exactly. Bakit? Malilegalize mo si gambling lord. Kala ko under government. Because even Hindi, it's a because source of corruption. It will be under the supervision of the government already. Kagaya So, ng wala PAGCOR. nang wetting lord. Yes, and the Di ba? problem, even with government, no? There are problems of katiwalian. For that no? matter. Corruption in government. For that matter, we should abolish the entire government. Pagka gano'n rin it's lang. patronage. Kunin lang natin yung reaction ni General Golchao. No? I mean, would the police take a position as to legalizing it or not legalizing it, General? As representative ng PNP, hindi kami magte-take sides. Trabaho ito ng ating legislators para gumawa ng law. If there's a law, kung sabi nilang illegal ang gambling, we will intensify our campaign against illegal gambling. Tayo muna, General. Pero sa palagay nyo, kung ginawang legal ang weteng, mas mahirap ba ang trabaho nyo o mas madali na ang trabaho nyo? Well, marami nagsasabi kung malegalize ang weteng, kukunti na ang trabaho namin. Hindi na kami, konti na lang yung mga PNP personnel na ma-deploy for anti-illegal gambling. You know, General, I will have to ask, no? Kaya bang pahintuin ng pulis ang wetting? In the past, marami tayong ginawa na pahinto din yan. Kaya lang it took days or weeks or months only. Pero bumabalik. Bumabalik. O tayo muna, meron bang probinsya dito sa buong Pilipinas na wetting free sa ngayon, General? Well, I would say, ang weteng dito lang sa Luzon. Doon sa Visayas and Mindanao, Ibang klase. Ano mga pusoy-pusoy? Masyaw. So everybody has their game. Yes. Okay. Okay, thank you. Pero Grace. alam mo yung, kung titignan mo yung economic aspects, no? Lahat ng mga state na may linegalize silang gambling, siguro dahil hindi nila mapahinto, look at Macau. It's a small state, but it's a very progressive economy. Look at Nevada. Pero, Bingbong, para bang kayong tatlong congressmen, no? Of course, nandito rin si Eta, no? I was once in Congress. But yun na bang attitude natin kung hindi natin masugpo at may mga masasama, illegalize na lang natin? Hindi. Ayan, kami pag-uusapan natin yan pagbalik natin. Kanina. Baby. Yung tanong natin kanina. Na ang sama na sinasabi ko, masyadong lumaki itong wetting. Yung mga nangangapital, yung gambling lord na sabi nyo, malaki. Na ang kalakihan nila, they can influence, appointing even provincial commander, they can win and make a candidate. Legalizing it is the solution? Legalizing it. Kasi wala na. Is the solution. Kasi wala na silang pera. Hindi sa walang pera. Out na sila. Or, we can have a bidding, di ba?
There will be a process. Magiging transparent. Hindi ba, oo nga naman, recently, hindi ba, merong may mga news na merong nagsusumbong, na merong high political official na involved dito sa wedding, ang ano ito, M1, M2, JS7. Sa palagay nyo, sino si M1 at saka si M2? Congressman Asistio. Alam mo, Mare, no? Una, I never argue sa mga layman, no, sa simbahan. Never with any Christian association. Hindi And I'm naman sure- simbahan na nagsabi na may M1 and M2 eh. No, I'm sure that Police ang nagsabi. Bishop Cruz. Archbishop. is all good intention. Lahat ng mabuti. At ako'y hinahanga ko yung krusada niya, no? So, bakit hindi ko po pwedeng sabihin dahil wala naman akong facts. Sino yung M1, M2. Baka kayo mas alam niyo pa kaysa sa akin eh. Ganon. Tanungin natin si... Okay, Grace, you want to say something? Okay. Sino sa palagay nyo ang M1 at saka M2 governor? No idea also, ma'am. Oh. But I just like to react to what Yes. Congressman said earlier na masyado nang malaki yung mga gambling lords na yun na nga, kinokontrol na nila ang marami sa ating bansa. Ngayon, kung ililegalize ang weteng, kaya naman sila lumaking ganyan dahil meron din naman silang mga protector sa gobyerno eh. So kung ililegalize natin ang weteng, sila rin lang naman ang magpapalaki sa isa't isa. The same people. Bakit hindi pwedeng mangyari yan, Sa Congressman? pagkakalam ko ho, maraming mga grupo na hindi na individual gambling lord, korporasyon na. Ang problema, hindi sila nakaregister kaya hindi sila nagbabawad ng buwis. So, pag nilegalize natin ang wetting, ang mangyayari na sa inyan, magbabayad na sila, nakaregister na yung grupo Susunod nila. niya, susunod niya, lilegalize mo ang prostitusyon. Lilegalize mo ang drugs. Depende Dahil yan lahat sa may korporasyon. See? Dito sa pag-uusap natin ito. Pag-uusap natin ito. Brother Boots dyan, no? Pinag-usapan natin, Weteng. Dapat wag naman uuna ni Brother Boots. Yung tungkol sa legalization ng drugs or prostitution. I think you should not be putting words sa into pag-uusap the mouth natin ito, of the parang wala lawmakers. tayong Diyos eh. Di ba? Parang meron tayong sarili nating moral eh. Parang tayo nagsiset ng sarili nating mga wag mo standards. kaming moralizing. Dahil alam mo, pare-pareho tayo Lahat ng nakakilala sa batas Diyos, na eh. ginagawa natin, may moral yan. Kaya tayo nagkakaganito dahil masama ang mga batas na ginagawa ng Kongreso. Wait. Okay. Yata, you're a congresswoman. Okay. Walang moralidad eh. Para dito sa ating pag-uusap na ito, wala ang Diyos. Suriin muna natin. Okay. Sa'yo lang ang may Diyos. Wait, Bingbong. Wait. Okay. Eta. Okay. Alam niyo, yung weteng, the way I understand yung weteng ngayon, namamanipulate yan eh. Yung numbers game, namamanipulate yan. Of course, sinasabi nila na yung ibang game, yung loto yata, mas transparent. These are the arguments kung bakit, kung illegal mo, gagawin mo. Ang problema natin dito, ang regulatory system natin, napakahina. That's just one question. No? The other problem here is that just because hindi mo makontrol ang wetting o ayaw i-control ang wetting, ililegalize mo. I agree with... Hindi pa ako tapos. Si Roy Lugoles, tama yung sinasabi niya eh. If you can't beat them, you join them. But does that mean to say that wetting by itself is correct? No, sandali lang. Wetting breeds a particular kind of culture. Ang mga tao umaasa sa wetting, pero yung wetting lord, kontrolado niya. Okay. Everybody is talking about wetting lord. Gusto kong malaman dito sa side na ito. Kung malegalize ang wetting, ano ang mangyayari sa wetting lord? Ando doon pa ba sila, pero legal na ngayon sila? O wala na sila ang gobyerno? Ano ba ang mangyayari? Well, first, May siguro, proposal yata si... it will depend. Si Baby sa bill niya noon. What was the framework sa bill mo, Nag-file ako Baby? ng bill Okay. nung 11th Congress because I was the Vice Chairman of Games and Amusement. Government na ang financier dito o private person? This is private. Private. Ang proposal namin, hindi ka pwede mag-operate kung hindi ikaw ay taga-probinsya. Let's say in Pangasinan. You can operate in Pangasinan if you are from Pangasinan so that you will be answerable to your province mate. Okay. O ikaw manglalaman ka. So alam namin kung magkano ang koleksyon sa Pangasinan. Ngayon, Sino magre-regulate sa kanila, if I may ask? Ang magre-regulate sa kanila gobyerno because government, I believe, and I agree with my compadre here, Boots,
that government does not have the vested right to operate gambling. They should not operate. They should not But operate. they must regulate. They must regulate. Okay. So That's what provincial happened in government, Las Vegas. is it the provincial government or national government? Provincial government, national government, because through franchise in Congress. Now, when we talk of syndicate, that was Las Vegas before. It's a syndicate, run by syndicate. But in the end, pag legal na nakikita, nawawala na yung syndicate eh. Kasi, Di ba pag legalized nagdaya syndicate ka na ngayon? nagdaya ka na, no, hindi Hindi ka na pwede. pwede. Alam mo, ang Sa mga Las capital Vegas? doon, mga 20 bilyon, 15 bilyon, too big, masyadong malaki Okay. para madisgrasya yung hanap buhay ng isang negosyante. Okay, how do you answer that? Alam mo, ang huweteng, di ba, ginagamit ito as an instrument sa pagpapatakbo ng mga kandidato sa eleksyon, sa pagkontrol sa mga tao. You legalize that. You legalize huweteng. You only make it transparent. But the control over yung mga kandidato at saka yung mga local people will still remain. Alam At mo, saka yung Eta. control din, baby, dun sa mga How will the it little remain? people. How will it Bago mo remain? napunta Why, rito. Eta? My goodness, even if it is legal, you just make your gambling law legal. Pero hindi ka na nagbibigay ng bribes under the table. Wala nang dahilan eh. But do you think Hindi ba? that, Okay. Wala nang mga Grace. bribes. that the governor in that proposal of Congressman Asisio, sila kaya ay they will yung ilalayo nila kaya yung sarili nila or makikialam din pa rin din sila doon. Hindi na sila yung tatanggap. You have a piece of the pie eh. But the government has the otherwise, piece of the pie. If we do not give the local and the governor and the police will not have a piece of the pie in the revenue collection, then it will not succeed. Okay, Butch, are we not creating a bigger monster here? Hindi, Butch. yeah, kasi ganito yan eh. In the first place, tama yung sinabi niya, government should not have anything to do with gambling. Hindi tayo dapat makialam dyan eh. Dapat hindi natin. Now, kung meron man tayong i-regulate, yung mga lottery na mga sweepstakes, nung araw, kasi lumalayo tayo sa kasaysayan gambling rin yun eh. Yung lottery, nung araw, yung sweepstakes, may kabayong tumatakbo. Ngayon, unti-unti, ngayon, wala na yung kabayo. Bola na lang. High-tech, Kasi, okay. ngayon, pagkatapos nilegalize natin ang casino. Tapos gobyerno pa nagpapatakbo. Kailangan, pagka ang stand natin, masama ang gambling, lahat ng klaseng gambling, wala dapat yan. Okay, Joey. Alam mo, this is industry already. While it's an underground industry, which are acceptable by the people. Akseptado ng Tama tao ba yung mga eh. figures doon? Napakaraming Congressman? hindi ko Understated. alam kung tama yun, sigero siguro malapit Malaki. yun. Oh, Grace, Mas malaki Governor pa. ka, nagtumatanggap ka ba ng 500,000? Ang magkano yun? Not, Ma'am, of course. Kaya lang ho, naririnig ko parang konti pa nga yung mga sinabi sa figures eh. Kung sa congressman, baka kalahating milyon. Yung nakalagay doon, 100,000 lang. 150,000. Maybe depende nga sa laki ng congressman, lalawigan. hindi ko, dahil sa distrito ko, sa Quezon City, wala naman weteng doon. So, paano Bukis sa meron makakatanggap doon. ang Saan congressman doon? mayroong weteng? Walang weteng ang Hindi congressman. muna. Paano, that's very interesting. Kung sinasabi niyo, Congressman, na walang wedding sa distrito niyo, Bakit paano wala? niyo nagawa yun? Bakit wala? Oh. Well, hindi tanggap ng tao doon sa amin. Hindi Is it tanggap ng because tao. the mayor or you or the councilor don't like? Well, Hindi, it's ang not really Metro Manila kasi acceptable. ang hilig, bookies. Ha? Bookies ng High Line, Metro ng Manila Arena. wala. This all More adds up na, sophisticated. Mare, ito yung makikita mo ngayon dito na ilan administration na ang sumubok na patayin ang weteng. And yet, kahit na illegal, it still prospered. Bakit? It means to say, people still bets. No, tumataya pa ang mga tao. Pagka tumataya ang tao, ibig sabihin, tanggap ng mga tao ang weteng. Oh, tama. Yun ang gusto Pag-usap, nila. let us listen to the audience. Cesar, okay. Si Cesar. Cesar. Talaga pong hindi man po nakakasama ang wedding dahil marami nga pong natutulungan. At yan po parang parte ng ating kultura. Nama natin sa mga unang panahon pa. Maraming gobyerno ang nagdaan, hindi po napuksayan. Mas magaling na pong illegalize. At makakakawa ng buwis ang gobyerno, lalawak ang matutulungan ng wedding dahil magamit ng gobyerno sa ibang mga proyekto. Imbes na yung mga private party. Okay, Yuri. Kung patuloy po itong tatangkilikan ng mamamayan dahil sa ito ay source of living nila, manifestation po ito na ang gobyerno ay walang economic and political stability. Just go. Okay, Jasmine. Pag na-legalize po ba yung wedding, how can we assure na yung pera na malalabas ay hindi mapupunta sa bulsa ng gobyerno? Na magagamit pa rin ng taong sagutin. That's a very legitimate question. Sagutin mo. Katulad ni Congressman Asisio, please nag-file siya talk to ng the House camera. Bill
Ako nag-file din ako to legalize it. Pero doon, nakasaad na doon, naka-earmark na itong pera na ito na malilikom sa buwis. Kung estimate natin ngayon na is about 50 billion, 20% ang tax niyan, that's about 10 billion. I-earmark na natin yan sa health, welfare, at saka sa law and order, against drugs. Naka-earmark na yung per percentage. In other words, kasi nakikita na may pupuntahan sa gobyerno. Okay, does that answer your question? Who was the one that asked the question? Pwede ko ba dagdagan yun na yung tanong Sige, niya Big Bang. doon? Yes, please. Ang tanong niya kasi, how will it be assured, no? Unang-una, depende sa iboboto ng mga mamamayan na presidente, governor. That's why they have to vote wisely. Pangalawa, yung tanong niya yun na, paano mo tinatanong kung magbabayad kami ng buwis, sigurado bang pupunta sa mga mamamayan yan? No? So, yun ang magiging kwano. So, it will all depend kung sino ang iboboto ng mga tao na hawak ang ating gobyerno. Pero siguro, beyond that also, kasi hindi lang usapin na kung sino iboboto ng mga tao eh. I remember si Erap, no? I mean, he was impeached and part of yung impeachment niya had to do with yung Hueteng, problems of Hueteng, di ba? O, natapos na yon, he's on trial, hanggang ngayon hindi pa nalulutas yung problema ng Hueteng. No? So, usapin pa yan ng political will, no? Usapin ng political will ng pamahalaan, ng mga tao sa pamahalaan. In the meantime, yung problema na sinasabi natin, na yung Hueteng kumukontrol dun sa pagpapatakbo ng probinsya, ito nagko-contribute dun sa criminality na umiiral. Kaya para sa akin, yung mga maliliit na tao na nakikinabang sa Hueteng, baka ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang kahirapan sa ating lipunan dahil dun sa patronage politics na kung saan yung Hueteng kabahagi nito. Dagdagan ko lang po yung sinabi ni Congressman Rosales. Yung point niyo, Congressman Crisologo, na pag-vote wisely ng mga tao. Dahil sa Hueteng na mamadal yung isip nila kasi uunahan sila ng mga suhol o ng vote buying ng mga politiko na saan ba nanggagaling yung kanilang pinasusuhol kundi galing din sa Hueteng. Kaya nga, kung legalize yan, wala na silang isusuhol dahil yung panggaling sa Hueteng, ibabayad na sa gobyerno. Okay, good. Kaya ba ng gobyerno na ma-regulate? Kaya ba ng gobyerno na ma-regulate yan? Ang hina ng regulatory mechanisms natin. Para mong tinatanong. Mas malaki yung problema. Para mong tinatanong, para mong tinatanong na kung magbabayad ba ang buwis sa mga tao, mare-regulate ba ng mga tao, ng gobyerno, yung buwis kung saan pupunta? You're practically asking. Boots naman. Boots, okay. Boots. Pinakikinggan ko lang yung mga sinasabi ng ating po mga mambabatas. Ninenervyos na ako dahil itong mga batas na gagawin po natin, pamamana po natin to sa mga susunod nating henerasyon. Hindi po lamang para sa atin to. And I shuddered at the thought of the kind of society na darating sa mga kinabukasan kung anong klaseng lipunang Pilipino, sapagkat kahit kailan ang gambling ay hindi naging birtu. Ito ay bisyo. Ang bisyo ay kasalanan. Kahit kailanman, hindi yan nasabing ito ay kabutihan. Now we are now legislating something that will be transferred to the next generation, and what kind of a character or what kind of society will we have in the next generation? Kaya, because we are talking of voting wisely. Kaya ako natatakot, dahil yung mga mambabatas kong nakikita dito, hindi itong pananaw ko sa mga mambabatas na magpapamana ng mga batas. Pasagot natin. Nasa harap mo sila. Pasagot natin. Isa-isa. Okay, sige, baby. Inaayos nga natin yan. Baby. At malapit na kumpare ko si Bid. Ayoko sanang sagutin, kanina pa ayoko sanang sagutin. Pero lumalabas para kami ang magpapamana ng masamang bid. Ay, hindi ikaw. Dahil kakampi Sandali, kita eh. mambabatas. Kakampi kita eh. Sabi mo, Let him answer. Okay. Ayoko sana, no? But then, meron akong posisyon, ang aking kaibigan at kumpare may posisyon. Ang posisyon ko, kung hindi palawakin ang biyaya sa lahat ng tao, including di mahirap. PAGCOR, ang kumpare ko, konsehal ng Maynila, ito dati. Nandun ang PAGCOR, hindi ni-regulate ito yung PAGCOR eh. At least ang PAGCOR, nakapagpagawa sa amin ng artesian well, nakapagpagawa sa amin ng eskwela. Miski masama pa, sabi nga ng Cardinal Sin eh, miski sa demonyo pa nanggaling kung makakatulong sa mahirap eh. Hindi na sa demonyo nanggagaling ito eh. Okay. Big Bang, okay. Sa PCSO, well, that's also a form of gambling. And it is. And yet, ang daming natutulungan na may sakit, mga may burial PCSO.
So, alam mo, we are not saying that gambling is not wrong. Pero ang sinasabi namin is, kung hindi rin naman mapapahinto, siguro kung magpresidente ng aking kumpare, si Brother Butch, baka mapahinto na niya. Wait. Ano, Okay. Pero Pakinggan lang kung natin hindi si Joey kasi mapapahinto, congressman din siya. Okay. Might as well do something about Joey. it. Okay. diba? You're John there. Okay. Mabigat itong laban natin dahil dalawang kumpare ko itong kaharap ko. Kasi andun ako sa probinsya. Nakikita ko ang pangaigalangan ng mga pulubi. Sa distrito ko, ang eskwelahan, kalahati lang ang nasa loob ng kwarto. Dahil sobrang estudyante, kulang classroom. Pagpasok mo sa kwarto, nakaupo ang mga estudyante sa diaryo. Now, kulang kasi ang buwis. From 5 billion na ginagawa natin na school building, naging 2 billion na lang ngayon. Ang population natin, every minute for 4 na bata. 2 million a year. Masama yung ating taxation code. Walang kinalaman yan dito sa gambling. Hindi, pagkukulang yan. Kasi makukuha natin, instead makukuha sa gambling lord, makukuha ng gobyerno para ipamahagi dito Joey, sa mga nangangailangan. Butch, break muna tayo. Huwag ko kayong aalis, mga kaibigan. Babalik ko kami. Okay. Akalain nyo, last gap na natin ito, mga pare, kaya kailangan magpa-final statement. Pero before that, si General Goltiao, gusto niyang i-rebat. Meron kayong sinasabi niyo? Tumatanggap ba yung mga directors natin, provincial sa regional, na as alleged doon kanina sa bumper? Yeah, kanina lumabas dito sa preview na may mga figures na ipinalabas na tinatanggap ng mga PNP and other government officials. Hindi ko alam kung anong basihan yan. Pero si Chief PNP, General Arturo Lumibaw, umiikot ngayon, sa totoo lang, nasa Visayas ngayon, umiikot siya sa lahat ng regions to emphasize his policies. Number 1, yung no-take policy. Yung tanong kanina, tumatanggap, hindi tumatanggap ang ating mga regional and provincial commanders and Bakit chiefs ang of police. yaman-yaman nila? Yung iba may mga business din. Pero this is a policy at kung makahuli ng makaraid ang ating task force anti-illegal gambling composed of CIDG ng 3 times yung strike 3 policies, marirelieve yung commander. Okay. May comment din si Bart. Okay, go ahead. Okay, puro kasi implementasyon eh. Alam mo, sa tingin ko, hindi na masosolve ang wetting na yan. Dahil parang cancer na yan ng lipunan. Lalong-lalo na sa Pampanga, number 1 yan, di ba? So, wala na yan. Wala nang pag-asa. So, anong gagawin? I-legalize na lang, Bart? Ano ang solusyon mo? So, ang dapat dyan, reshuffle. Sample. Reshuffle lahat ng mga, alam mo yun, yung gobyerno. Kasi, since na cancer na yan, mahirap nang, wala nang lunas about that. So, anong gagawin, Bart? Mape-prevent natin. Okay. By means of good implementation of the law. Yun lang. Okay. Okay, let's hear from Butch. Una-una, gusto kong balikan yung sinabi ng aking kumparing si Bimbong, yung final tungkol statement doon sa Butch. Final statement yes. na natin. Please. Okay. What is sin? What is vice is sin. Ang kasalanan po yan. Hindi po natin pwedeng gawing illegal yan. Kung immoral, kahit kailan, hindi pwede maging legal. Ang problema sa atin ngayon, yung atin pong kongreso, ginagawang legal ang immoral. Tapos, ang atin pong mga pananaw sa mga bagay na atin pong ginagawa ngayon ay masyado pong myopic. Ibig sabihin, makitid masyado ang ating mga pananaw. We don't consider the next generation. We don't consider the overall situation. Yung mga anak po natin, ano pong mga values ang kalalakihan yan? Yung mga hanap buhay, pagpapayaman, anong klaseng pagpapayaman? Sa madalian ba o sa hard work? These are the things that we have to consider. Okay. Would you like to say something? Sige, baby. Final statement. Final statement. Ang masabi ko lang, ang masakit dito, pag ang isang mahirap o pangkaraniwang mamamayan tumaya sa wedding, hinuhuli ng pulis and they treat them like ordinary criminal. Ang sasabihin sa iyo ng gobyerno, dagdagan mo pa ng 7 na piso, magpunta ka sa bayan, tumaya ka sa loto. Legal na. Para sa ganun, legal ka na. Okay na. Di ba masakit yun? Pupunta ka pa, mamamasay ka, 8 pesos, pipila ka, 5 piso lang ang katalo na sa kanila eh. Ba't naman nuhulihin mo ng parang busabos na yung ginagawa natin doon sa mga tao? Okay. Ayun. Grace? Thank you.
against bad laws. Grace. Hindi po ako sumasang-ayon na wala nang pag-asa para labanan ang Huweteng kasi sa aking sariling experience noon sa paglaban ko sa 40-year dynasty sa Isabela, sinabi din nila na imposible yan, wala kang magagawa. But the fact that I am now here as governor is proof na kahit mahirap ang isang bagay, basta pagpatuloy nating lumaban ay magagawa natin. So sa laban sa Huweteng, kahit mahirap ituloy natin dahil kailanman hindi dapat magpatalo ang mabuti sa masama. Alright. Okay, Joey. Ihahambing ko ang taxation ng government. Tinawag pa natin sin taxes, no? Itong alak Cigarettes, at saka sigarilyo. Masama yan. Di ba? Tinawag pa nga sin taxes. Pero andyan na yan, pagkukunan ng ikabubuhay ng Pilipino, pinagtatax natin ang mga naninigarilyo. Ganon din dapat ito, pananaw natin dito. No? Acceptable ng tao, andyan na hindi maalis sa tao, yun ang karagdagang kikitain ng gobyerno, parang ipamigay uli sa tao. Remember, sabi natin demokrasya, this is government of the people, for the people, and by the people. And therefore, hilig ng tao yan, hindi natin mali, sabi may cancer, pero hindi ako maniniwala na hindi na mapapabuti natin itong masama. So, in a form of legal, kasi ako ang filing the legalization. If the public will support me, that will pass. Maniwala Natanggal ang presidente kung accepted ng tao. Okay. Eta. Sa akin, yung Huweteng, no, illegalize mo yan, hindi yan ang magiging solusyon sa problema. Mas malalim ang problema ng Huweteng. Para sa akin, ang Huweteng naging kasangkapan ng makapangyarihan para makontrol niya ang politika, ang kultura ng mga probinsya. At ito ang bahagi ng kriminalidad na nagpatuloy. Para sa mga mahihirap, naging opium ang Huweteng. Binigyan sila ng parang swerte at pag-asa na hindi naman. Ang trabaho dapat dangal, dapat productive, may value added. Kaya para sa akin, dapat mamulat natin ang ating mga mamamayan na makapagbigay tayo ng trabaho, gobyerno tayo, pero yung trabahong yun ay productive at nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya at ng lipunan. Huweteng. Okay. Congressman Crisostodo. Alam mo, ang masama, pare, at mabuti, it is relative. Depende sa pananaw mo. Kunyari, to some people, drinking is bad. To some people, drinking is good. Sa Bible, sinasabi lang, drink, it is good for your health. So, relative yan, kung masama o mabuti. Dito lang, makikita natin, hati. No? May sasabing nakakabuti, may nakakasabing nakakasama. Well, ako, sinasabi ko, masama ang mag-gambling because the law says, that is, yun ang batas natin yun. Pero kung hindi natin mapahinto, hindi natin mapatupad ang batas na inihinto, and apparently, hindi na mapatupad, dahilan administrasyon na yan, at apparently, the people are supporting it. Kasi kahit illegal, kahit nakukulong, tumataya pa rin sila. Might as well legalize it and make the government, especially, etong panahon na ito na hirap ang ating ekonomiya. Kung titignan mo, halos lahat ng industries bumababa, where itong Huweteng na napakalaki ang income dyan, na siguro mapapakinabangan ng gobyerno, imbes na iilang tao ang makikinabang na nagko-control ng ating political. Dahil mawawala yung nagko-control. Okay. What do you think? Well, alam ho ninyo, maganda ho yung palitan ng opinion ho dito, pero mukhang may nakakalimutan ho tayo eh. Kaya bang sugpoy nito? Kaya po. All it takes would be the local official saying, walang Huweteng, at saka yung police just doing their jobs na hindi sila dapat tumanggap at hindi sila dapat magiging protector. This has been proven. Hindi na ho kung magbubuhat pa ng bangko. I did it in Pangasinan. For 2 years, I was governor. Si Governor Padaka. Kung ito po gagawin natin, wala ho yung mga kung ano-anong mga rationalization. Kasi sa akin ho, ang sukatan ho ng ating kakayahan bilang isang tao, isang bansa, United People, dito sa Huweteng. Kung ang Huweteng hindi ho natin kaya, ano ho ang kakayanin natin? Yan ho ang tanong ko sa inyo. Okay. Ako naman, mga Marutaro, okay ang mag-lottery. Sabi ni Butch, okay ang mag-lottery. Yan ho, that is a form of gambling.
So you can go on from that gambling to other forms, poker, kung ano, sabong, etc., wedding. Ano exactly ang sama ng wedding? Ang sama ng wedding is not because the little people are betting, kasi napakaliliit yung binebet nila eh. It is because ang laki po ng kita ng wedding na hindi napupunta sa gobyerno sapagkat illegal yon. At because napakalaki ng kita ng itong mga wedding lords, kayang-kaya nilang bilhin yung mga gobernador, yung mga kongresista, yung mga polis, etc. At kayang-kaya nilang manipulate yung nangyayari sa ating politika. Hindi ba? Ang pinaka-big wedding lords ngayon ay mga politicians. Hindi ba? Bakit? Kasi nakikita nila ang pera, you know, what do you call it? It is a money machine. 30-40 billion pesos a year, mga mare at pare, that's bigger than PAGCOR. And that is not under the control of the government. That goes to the hoodlums at saka yung nagbibili ng tao. So, sabi ni Gov, na doon sa kanya sa Pangasinan na sugpo niya, how many people do we have like him? At saka nung umalis siya, ano nangyari? Ano nangyari po sa Pangasinan? Eh hindi ba? There is not one single province in Luzon that does not have wedding. Hindi po ba? So what are we going to do? Papabayaan ba natin itong mga wedding lords na magbili ng kung sinong gusto nilang bilhin kesa police, kesa kongresista, etc. O i-regulate natin sila at i-monitor natin sila at kukuha tayo ng kailangan ng buwis. Please, sa akin, masama ang wedding. No question about it, all forms. But we have to find out what is the benefit of legalizing wedding versus keeping it there where all the wedding lords are enjoying themselves, laughing at us because they can control the whole Philippines. Gusto ba natin yan? Wag na lang. Hanggang sa susunod na Huwebes, mga mare at pare, enjoy kayo dyan and lahat tayo magkapuso. Yan. Sa debate ho, sa susunod na Huwebes, lahat tayo kasali mabuhay po kayo. Celebrity na hot, takot na ma-on the spot. Ano ka ba? Pwede ba isang tabi